ngayong taon, 2 beses pwede mag-take ng isa yan sa mga parang magpapaangat sa atin sa buhay. Hindi tayo mahihirapan makipag-commute. Ay, kumusta kayo? Tagal ko ulit hindi nakapag-upload. Ngayon kasi medyo busy ako dahil nag-aaral ako. Kasi 1 taon na lang natitira sa kontrata ko ngayon dito. Kaya kailangan ko na ulit mag-aral. Nasa huli talaga yung pagsisisi. Kung kailan alanganin na, tsaka natuloy mag-aaral. Kaya kayo kapag halimbawa ganito, napunta na kayo dito sa ibang bansa, nag-abroad kayo, dapat lagi kayong focus sa kung ano yung nyo, plano or pangarap sa buhay. Ako kasi nung time na dumating kami dito, parang parang sabi ko sa sarili ko, 3 taon lang ako, tatapusin ko lang yung 3 TITP or trainee program na kontrata. Ngayon nakatapos ako ng 3 taon. Ngayon iniisip ko tuloy, parang alanganin pa, hindi pa tayo nakakaipon maigi. Kaya eto, may 1 taon pa para mag-exam tayo at saka para makapag-extend pa ulit. Kasi nag-stricto na ngayon yung bansang Japan pagdating sa mga foreigner, mga nag-i-stay dito. Kaya ngayon medyo busy ako. Hindi ako gaano ngayon nakakapaggawa ng video para maka-upload sa channel natin. Pero ngayon, kahit paano gagawin ko pa rin kahit konting impormasyon lang para sa inyo, para sa mga viewers ko na manood dito sa channel ko. Dito nga pala ako ngayon, tingnan nyo. Sa park ulit, ibang park ulit ito. Tingnan nyo, makikita nyo, gaganda ng mga bulaklak naman. Kung nakaraang araw, nakita nyo yung parang sakura, napabloom pa lang siya. Tingnan nyo, ikot ako, tingnan nyo. Ay, ako. Ito, ulit tayo dito. Kwentuhan ulit tayo dito. Bali, ikwento ko lang ulit sa inyo yung mga nangyari nitong mga nakarang araw lang, kasi hindi ko kagad nasundan ulit mag-upload ng video. Kahit paano, sana gusto ko sana makapag-upload ng ma-maintain or consistent yung pag-upload ko ng video para makapagbigay sa inyo ng informasyon tungkol dun sa, syempre, yung journey or yung mga experience ko dito nung nag-abroad ako, para dun sa mga baguhan na gustong mag-abroad din. Syempre, alam naman natin, parang matanda na yung panahon, marami ng experience yung nangyayari, napapanood nyo na rin sa iba-ibang channel dito sa YouTube na kung paano mag-abroad, ano yung mga nangyayari sa ibang bansa. Ang akin lang, ang gusto ko lang i-share sa inyo kasi talaga yung mga experience ko dito, kasi syempre iba-iba naman tayo ng experience dito pagdating sa pag-iibang bansa. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na ngayon dito sa Japan, nag-stricto na sila. Naging mahirap na yung nila, yung parang qualification nila. Kaya kung nagbabala kayo mag-abroad dito sa bansang Japan, kailangan nyo na talagang pagbutihan. Kasi yung aral na gagawin, kailangan pagdating dito may level na kayo. Kailangan yung level ng Nihongo nyo or yung Japanese language nyo is N4 na dapat siya. Hindi kagaya dati na kahit N5 ka lang, makakaalis ka na kagad. Ngayon, nag-stricto na, kailangan N4 na. Kaya pagbutihan nyo. Yan yung mga pagbabagong ginawa dito ng Japan ngayon. Kailangan nyo na mag-aral na mabuti kasi syempre nga naman,
kakausap kayo ng mga Hapon sa trabaho nyo, kaya kailangan dapat ready na kayo para sa sarili nyo. Laging pagbutihan nyo na. Kasi may mga nakita rin kasi ako na parang mga, sabihin natin, hindi maganda para sa mga Pilipinong mga kababayan din natin nandito na parang minsan ang nangyayari, hindi na sila nag-aaral, tapos pagdating sa trabaho, dahil may senior naman tayo doon or senior na mga kababayan na natin nauna doon sa trabaho, nangyayari, syempre, nakakahiya din sa mga kababayan nating nauna na lagi na lang tayo sasaluhin. Pagdating halimbawa, hindi natin naiintindihan yung trabaho, nagkamali tayo. Mahirap naman yung gano'n. Kasi lahat naman tayo, bago tayo nakaalis dito papuntang Japan, dumaan naman talaga tayo sa lahat sa pag-aaral para yung sarili natin, matulungan din natin pagdating dito. Hindi yung kailangan na sa loob ng 3 taon mong kontrata, lagi ka na lang sasaluhin ng sabihin natin ng mga senpai natin dito. Okay lang siguro yung na sinalo kayo ng mga bago-bago kayo, sabihin natin mga 1 year or 6 to 1 year ganyan, pero dapat nag-aaral pa rin kayo lagi araw-araw. Parang binibigyan nyo ng time yung sarili nyo mag-aral para sa sarili nyo, hindi para yung yung para lang na pumapasok lang kayo tapos asa na lang talaga kayo doon sa mga senpai nyo. Halos lahat naman dumaan dyan. Ako dumaan din ako dyan, pero siyempre parang nakita ko rin na gano'n na siyempre unfair din naman nga na pare-paras naman kayo dito. Kaya kailangan tulungan din natin yung mga sarili natin pagdating dito. Ang sasabihin ko lang sa inyo para dun sa mga bago nga talaga na nagpaplano at nangangarap na mag-ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Japan, gusto ko sana pagbutihan nyo na dyan dahil hindi lang naman yan para sa trabaho yung ginagawa nyo, para rin sa sarili nyo yan kasi yung Japanese language, nagagamit natin yan. Maaaring pwede tayo magturo niyan kapag tumaas na yung level natin. Kaya gamit na gamit yan, hindi lang yan siya parang pinag-aaralan lang ng para sa trabaho natin pagdating dito sa Japan. Kaya kailangan pagbutihan na natin dyan. Diyan pa lang sa Pilipinas, habang nag-aaral tayo, pagbutihan na natin dahil gamit na gamit talaga, lalong-lalo na pagdating dito. Dahan-dahan lang ng naaral para hindi naman gano'ng nakaka-exhaust sa natin, utak natin kapag nagtatrabaho na yan. Pero totoo yan, kapag nandito na tayo pagdating, medyo tinatamad na tayo gawa ng pagod na tayo sa trabaho. Ibang-iba talaga yung trabaho dito sa ibang bansa kasi hindi gaya sa Pilipinas na kahit pagod na tayo, andyan yung pamilya natin pag-uwi sa bahay. Minsan pag-uwi natin may pagkain na. Kagaya dito naman, pag umuwi ka, ikaw pa yung magluluto para makakain ka. Kikilos ka pa talaga bago ka makapagpahinga. Kaya yung ibang ginagawa, nakikita ko sa mga kasama ko, hindi na sila nakakakain ng panghapunan nila dahil ginagawa nila, tinutulog na lang nila dahil pagod na nga talaga. Pero patagal naman yung panahon, nasasanay naman na yun, nakaka-recover din. Kaya yung mga pagbabago dito sa Japan, kailangan lang natin, sabihin natin, dahil pag nandito na tayo, absorb lang natin yun. Kasi nandito na tayo Mas maganda na yung nandito na tayo, tapos na-experience na natin yung mga pinagdaanan natin nung una, na parang habang tumatagal, nagiging magaan na lang sa atin, nagiging madali na lang na kaya nasusurvive na natin yung pang-araw-araw natin. Kaya nitong mga nakarang araw talagang nag-busy ako, nag-focus na lang ako muna mag-aral-aral kahit medyo pagod sa trabaho kasi ngayong taon, 2 beses pwede mag-take ng tinatawag nila ditong GLPT, Japanese Language Proficiency Test. Yun yung ginagawa nila dito taon-taon. Bali 2 beses siya ginagawa tuwing July at saka December ng taon. Ngayon magdadalawang buwan na lang, July, nag-register ako. Susubukan ko ulit mag-exam kasi yung last exam ko pa nung bago pa lang ako nun dito, nung simulang talagang pagdating namin nung 6 months kasi dito pagdating namin, kailangan mag-take kayo nun. Pag naka 6 months na kayo simula sa pagdating nyo dito. So pagkatapos nun, hindi na ako nag-take ulit. Bali ngayon lang ulit ako susubok kaya medyo nahirapan ulit ako mag-aral dahil yung mga ibang mga inaral ko nung una, lalo na dun sa Pilipinas, ay nakalimutan ko na rin. Kaya isa yan sa gusto kong sabihin sa inyo na kapag nagsimula na kayo mag-aral, ituloy-tuloy nyo lang para hindi nyo nakakalimutan. Ngayon, medyo sa akin, dahil nagbalik-aral ako, medyo na ibabalik ko naman yung mga
naaral ko nung dati, naaalala ko pa rin naman yung iba. Kaya ngayon, susubok ako ngayong July, tas babalitaan ko kayo dito sa channel ko kapag ano yung naging result ko dun sa exam ko. Kasi pagkatapos ng exam na yon, siguro ko yung result nun is after 1 month ulit. Baka tapos ng July, mga June, may result na yon. Sana maging maganda yung result dun sa exam natin para yun, sakali man bigyan tayo ng pagkakataon ng company na magka-extend nga tayo sa trabaho, susubukan natin ulit mag-extend dahil sabi ko nga medyo konti pa, di pa natin kaya bumalik sa Pilipinas para dun sa ano natin, mga pangarap natin or mga pinaplano natin pag-uwi. Kaya kailangan bago tayo umuwi doon, dapat prepared na tayo, handang-handa na tayo kasi kumbaga yun na yung retirement natin. Hindi na natin gusto magtagal dito kasi sabi nga ang pag-abroad hindi nga siya yung pangmatagalan or panghabang buhay kasi syempre kailangan lang natin dito magsipag, mag-ipon at pagkatapos ay bumalik ulit sa Pilipinas. Pero depende pa rin sa tao, depende pa rin sa isang OFW kung saan siya mas masaya at kung saan niya mas gusto manatili. Kaya ginawa ko tong video na to para as advice lang or paalala para dun sa mga mag-abroad nga ulit sa mga susunod na mga taon o susunod na mga buwan dito sa bansang Japan. Kaya pagbutihan nyo lang dahil para sa sarili natin yan. Advice ko lang yun na talagang mag-aral kayo maigi. Huwag nyo pababayaan yun dahil kumbaga yun yung puhunan nyo dito. Yun lang naman yung parang gusto kong sabihin dito sa video na to dahil mga nakarang araw nga hindi nga ako nakapag-upload dahil nga nabibisi rin ako mag-aral. Mag-aral kayo mabuti dahil isa yan sa mga parang magpapaangat sa atin sa buhay at saka magpapagaan pagdating dito sa Japan dahil hindi tayo mahihirapan makipag-communicate sa mga Hapon kasi isa yan sa mga parang ayaw nila kapag hindi kayo nagkakaintindihan lalong-lalo na pagdating sa trabaho. Kaya hanggang dito lang muna itong video na to. Sana yung mga sinasabi ko dito sa video na to ay kapulutan nyo ng aral at sana maging isang lakas ng loob nyo para mag-apply dito at makatulong din sa inyo. Maraming salamat sa inyo ulit. Hanggang dito na lang muna ulit.